Hallelujah. Magandang umaga po sa araw ng linggong ito. Patuloy po na tayo magpasalamat sa Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Hallelujah. Sapagkat ito ang nais ng umang Diyos, sinasabi niya po sa kanyang ebanghelyo. Pagpasalamat natin sa araw-araw. Sa ganun lamang pamamaraan, nakikita ng ating Diyos ang puso natin na ang mga bagay na natatamo nating biyaya ay ating ipinagpapasalamat sa Kanya. Hallelujah. So, ngayon patuloy po akong nagbabahagi sa inyo sa araw ng linggong ito. Sapagkat ito po ay gawain ng isang Kristiyano na nagpapatuloy sa kanyang gawain. Hallelujah. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay nandito sa aklat ni Santiago. Dito po sa Kapitulo 3, hanggang dito po ito. Sa 1 hanggang 12 po. So bakit ito ang ibabahagi ko sa inyo sa aklat ni Santiago na ang pamagat po nito, ang title ay ang dila. Sapagkat ito po yung ibinibigay ng Santong Banal na Espiritu sa atin po. Hindi po ako ang siyang nagpapasya kung ano man ang ihahayag ko o i-sharing ko sa inyo na salita ng Diyos. Hindi po. Ito po ang ako'y nagbabasa ng Biblia. Kasi po, araw-araw po ako'y nagbabasa po nito. Although ito po ay natapos ko na po ito. Natapos ko na po ito, luma hanggang dito sa bago. Subalit paulit-ulit ko po itong binabasa sapagkat ito po ang buhay ng Kristiyano. Kung wala po tayong salita ng Diyos sa ating isipan, tayo po ay malilin lang ni Satanas. Malilin lang po tayo, hindi kinakailangan po panalangin. Ano ang sabi ng ebanghelyo? Kinakailangan na magkaroon tayo ng kaalaman sa kanyang salita upang tayo tumatag. Ano ang pangahawakan nating salita para tayo tumatag sa pamumuhay ng espiritual? Wala po kung hindi tayo nagbabasa. Hallelujah. Kaya ito po ang ipinagkaloob na aking ibabahagi sa inyo. Babasahin ko po para ito'y maipaliwanag ko sa inyo. Mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa sa iba. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang pamamaraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap na marunong magpigil sa sarili. So hanggang doon muna tayo sa 1:2. Ano po ba ang sinasabi ni Apostol Santiago? So binibigyan niya ng babala na ang mga nagnanais maglingkod sa Diyos o magturo ay wag daw nating hangarin. Marami naman po kasing gawain sa iglesia ng ating Panginoong Kristo. Hindi lamang po ang pagtuturo. Meron po dyan pagbibigay. Meron po dyan kung ano-anong mga gawain na pinagkakaloob. Hallelujah. Sapagkat ang sabi ni Apostol Santiago na mas higit ang kaparusahan na nakalaan para sa ating nagtuturo. Paano tayo maging ganap na magtuturo kung napipigil daw natin ang ating pananalita at ito'y nagiging tama sa ating buhay, meron tayong kapahamalaang magturo. Paano po ba ang ibig sabihin ni Apostol Santiago? Kung ang ating tinuturo na salita ng Diyos, ito'y nilalaki pa natin ng gawa sa ating buhay, ito po ay tama. Subalit kung nagtuturo lamang tayo, itinuturo lamang natin ang kabutihan, isineser natin sa ating kapwa, hindi naman po natin nilalaki pa ng gawa, wala po ito. Hindi po ito ni kapangyarihan. Wala po itong kapangyarihan ng Espiritu. Marami pong ganyan ngayon, mga na nagtuturo sa kapanahon na natin ngayon. Kaya mag-ingat po kayo, mga kapatid ko sa pananampalataya. Ito yung mga kilala sa lipunan, ng mga nagsusulputang nagtuturo ngayon.
Hindi ko po sila hinahatulan. Subalit, ako'y nagbibigay lamang ng babala sa inyo ng mga Kristiyanong mga bata pa. Kasi meron tayong ang mga tao kasi may mentality na ganito kapag ka-artista o kilala sa lipunan, ito'y naniniwala na sila o doon ako makikinig sapagkat maraming nakikinig dyan. Ganyan po minsan ang ating mentality o mentalidad ng ating pag-iisip. Hindi po natin pinag-iisipan na ang ating pagpasok ba sa Diyos, kinakailangan hanapin natin ng artista magaling magsalita. Kaya sinasabi ni Apostol Santiago, kung meron tayong kapasidad na hindi tayo nagkakamali sa ating pagsasalita. Ang ibig sabihin po ng pagsasalita, ito po ay inuugma rin sa pamumuhay natin, hindi po yung nagkakamali sa pagsasalita. Baka tandaan po nyo, kasi itong Biblia ay, ang kalimitan po rito ay malalim ang mga pakahulugan. Nagsasalita po tayo, sinishare natin ang salita ng Diyos, inaakma natin sa ating pamumuhay ang sinasabi natin. Kasi kung hindi po ito akma sa ating pamumuhay, wala po, useless ang inyong sinasabi, ang inyong sinisharing. Marami po ngayong ganyan ngayon. Meron nga ako napanood niya sa Facebook na isang tanyag na tao. Siya napakaraming pera at kilala siya sa lipunan, maging sa ibang bansa. Nagsisharing po siya ng salita ng Diyos, ang kanyang sinisharing. Hindi raw makapagpapaligaya o magbibigay ligaya ang pera, kundi ang Diyos. Hanapin natin ang Diyos. Tama yung sinasabi niya. Subalit, doon po sa buhay niya ay taliwas po. Taliwas po. Kung sinasabi mong hindi na makapagpapaligaya ang pera, ang salita ng Diyos ang makapagpapaligaya. Dahil marami na raw po siyang dumaan sa kanyang palad na bilyon-bilyon. Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Sa aklat ni Mateo, ang sinabi raw ng ating Panginoong Kristo, siya mismo nagsalita, ang mga taong mayayaman ay napakahirap makasumpong ng kaligtasan. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon sa kayamanan mo at sa iyong pinaglilingkuran na Diyos. Hallelujah! Sana ang mga taong ganito ay nalalaman nyo. At merong isang patotoo rin sa Biblia sa Mateo na isang taong mayaman na nagtanong, Guro, paano ko ba makakanta ng kaligtasan ay pinangapangako ng amang Diyos na sa langit? Susurkatin ko na po ang sabi ng ating Panginoong Kristo. Umuwi ka sa inyo, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamahagi mo sa mahihirap. Subalit hindi po ginawa ng mayaman yung pumait po ang kanyang puso. Sana sa nagtuturo ng mga ganito ay nalalaman nyo ang inyong sinasabi na ito'y akma sa inyong pinamumuhay. Brother, ikaw na nagsisharing ka ng salita ng Diyos, para ka lang maging totoo sa iyong sinasabi na hindi kaligayahan ng pera sa mundong ito. So pamigay mo ang iyong kayamanan, magiging totoo ka. Hindi lamang sa tao, masigit sa harapan ng Diyos. Marami po niyang ganyan ngayon, mga nagtuturo, na nabubuhay sa sanlibutan. Nagtuturo sila, may anyo ng kabutihan at kabanalan, subalit ang kanilang buhay ay naroon pa rin sa sanlibutan, nakikiisa sa sanlibutan. Hindi ba natin nalalaman na sinasabi rito sa Biblia na ang pakikiisa sa sanlibutan ay pakikipag-away sa santong banal na Espiritu ng Diyos? Hallelujah! Sana po malaman natin to. So dito na po tayo sa verse 3. Kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, ito'y napasusunod natin, napababaling sa ama natin na isin. Gayon din ang barko, kahit na ito'y napakalaki, itinutulak ng malakas na hangin, na ibabaling ito sa saan man na isin ng piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Ganyan din ang dila ng tao, maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga ipinagyayabang. Hanggang doon po tayo sa talatang 3:5. Ang dila po raw ay katulad po ng isang renda ng kabayo at timon ng isang barko. Ang sabi po ng Apostol Pablo. Ano po ba itong renda ng kabayo? Itong renda po ng kabayo, ito po yung nakatakip dito sa gilid. Bakit po tinatakpan? Kasi kaya po tinatakpan niya magkabilang gilid ng mata ng kabayo. Renda po kung tawagin yan. At tapos may tali po yan na hawak-hawak mo. Kung saan mo po yan
igawi, doon po pupunta. Para hindi po siya mailang sa mga nakikita niya. Kaya, ang nakikita lang niya po ay yung pupuntahan niya. So, kapag ito ay kinabig natin sa kanan, doon siya pupunta. At gayon din po, ang barko na napakalaki, na ipinapadpad ng napakalakas na hangin. Subalit, kung saan po'y ginagawi ng piloto na meron itong timon, yung timon po, yun po yung nasa likod ng barko na nagpapaliko ng barko na napakalaki. Kung saan po ito kinakabig kaliwat kanan, doon po pumupunta ang barko. So, inahalin tulad ni Apostol Pablo ang dila ng tao sa ganito. Kung ang ating dila ay nakokontrol natin sa sinasabi ni Apostol Pablo, ay ni Apostol Santiago, tayo po ay mayroong karapatan magturo o magpahayag ng salita ng Diyos. Sapagkat bakit po? Ano po ba ang sinasabi? Ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng tawan, ngunit napakalaki ng mga pinagyayabang. Kasi po, ang dila po natin, tatandaan po natin, ito po yung daldal ng daldal. Hindi nyo, sana po malaman natin ang mga sinasabi po natin na wala pong kabuluhan. Ito po ay pananagutan natin sa harapan ng Diyos. Opo, sinasabi po yan sa Biblia. Ano mga bagay na walang kabuluhan na hindi makatutulong sa kalooban ng Diyos. Kasi bilang isang Kristiyano, ang dapat ang sinasabi natin ay mayroong kabuluhan na kapagpapalakas sa ating mga kapatiran. Hindi po yung kung ano-ano. Marami ngayon mga Kristiyano, mga chismoso pa. Mga babae chismosa, itigilan na po natin yan. Hindi po yan makatutulong sa atin. Pananagutan po natin yan. Yung mga nilabas ng ating dila, ng ating bibig, kapag tayo humarap na sa ating amang Diyos. Hallelujah! Punong-puno po raw ng kayabangan. So dapat, ganun ang mangyari sa ating dila, tulad ng isang renda, tulad ng isang timon, kung saan lang dapat nating ikabig, ay magagawa natin. Hindi yung gumagawa tayo ng sarili nating daan. Hallelujah! Nagsasalita tayo, hindi tayo naparerenda, hindi tayo sumusunod dun sa timon, dun sa piloto na kung dadalhin sa kaliwa, ay kaliwa lang dapat. Hallelujah! Ganun po ang dila. Minsan po kasi ang dila ay nag-iisa, nagsasalita, hindi po sumusunod sa renda o sa timon. Gumagawa po siya ng sarili niyang daan. Iyon po ang nakapagpapahamak sa mga Kristiyano. Hallelujah! So, dito na po tayo sa talatang 6. Isipin na lamang ninyo kung paano nakapagpapalagablab na isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno. Sinusunog ang lahat ng buhay ng tao, lahat ng uri ng ibon, hayop, lumalakad, gumagapang, nakatira sa tubig sa kanyang ay kayang paamuin, napapaamo ng tao, ngunit walang nakapagpapaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na kamamatay. Hallelujah! Ang sabi po ni Apostol Santiago, ang dila natin ay tulad ng isang naglalagablab na apoy. Opo, ano po ba ibig sabihin naglalagablab na apoy? Kasi po minsan, itong dila natin, pag tayo nagagalit, yun po yun, nakakasakit po tayo ng damdamin. Nakapagmumura tayo, nakapagsasabi tayo ng isang napakasakit na salita. Alam niyo po ba na ang sabi sa Mateo, huwag kayong matakot sa pumapatay sa inyong mga katawan. Bagkos ang katakutan niyo ay ang pumapatay sa inyong kaluluwa. Hindi niyo ba napupuna kapag minura kayo? Hindi naman kayo pisikal na sinasaktan ng inyong taong katunggali o minsan nagkaroon kayo ng pagtatalo, nagsalita lamang siya ng hindi nyo matanggap, nasasaktan po kayo. Ganun po. Sumusunog po na tila impyerno. Pumapatay po. Sumasakit ang kaluluwa itong ating dila. Hallelujah. Ganun po ang dila. Ang dila po, kaya niyang paamuin ang lahat ng klase ng uri ng hayop na binuhay ng Diyos sapagkat ito'y ibinigay sa atin ng kapangyarihan nito. Napupunan nyo, diba, si Chubby Chingson lang, merong isang, hindi ko malaman anong klaseng napakala pusa ba yun na naitim na, pero delikado po yun, napakalaki po.
Hindi lang po yun, marami dyan napapanood ko, may mga ngayon may buhaya na nga eh. Oh. Natuturuan po nila. Meron niya ako napanood, unggoy, namamalengke, aso namamalengke, isusulat mo lang doon yung kukunin nila. Meron na silang pupuntahan na suki nila. Kung may sukli, antayin niya yung sukli. Nandun na kung anong dapat na ilagay doon sa bag niya. Ganun po. Na ang dila natin ay nakapagpapaamo, nakapagtuturo ng mga hayop, napapaamo natin to. Subalit, ang sabi ni Apostol Santiago, ang dila po mahirap pong paamuhin. Ito po ay, ang sabi rito, ngunit walang nakapagpapaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapipigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Wala raw nakapagpapaamo sa dila. Totoo po yun. Lalo na yung sarili mong dila, hindi mapapaamo ng ibang dila yan. O ng ibang tao yan, ang dila mo. Sapagkat ikaw lamang may hawak ng iyong dila. So ikaw lamang makapagpapaamo. Kung napapaamo mo ang iyong dila, nakokontrol mo ang iyong dila, ikaw ay mayroong kapamahalaan na sinasabi rito na pwede kang magpahayag o mag-sharing ng words of God sapagkat nakokontrol mo ang iyong pananalita. Hallelujah! Ganun po yan mga kapatid kong Kristiyano. Sana po malaman po natin kung ano ang kahulugan na sinasabi ni Apostol Santiago rito sa ang dila. Hallelujah! Marami po kasi ngayon mga nagtuturo. Ito kasi, itong ibinabahagi ko sa inyo, ang malaking porsyento nito, ipinaalam nito dun sa mga nagnanais maglingkod o magturo ng salita ng Diyos. Kung kaya na nating pigilin ang ating dila na hindi tayo nagkakamali, meron tayong kapahamalaan upang maglingkod sa ating Diyos, upang ipahayag natin ang Ebanghelyo. Sapagkat ano ang sabi ni Apostol Santiago, ang dila po ay isang bagay na sangkap ng ating katawan. Ang apoy nito ay mula sa impyerno, sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Ganun po inahalin tulad ni... Bakit po? Sapagkat naglalaglag po yung ating dila pag tayo nagagalit. Opo. Minsan pag galit na tayo, hindi lamang dila ang nakasasakit, maging ang ating kamay tumutulong na sa pananakit sa kapwa natin. Hallelujah! Ang sabi pa rito, ipinaliwanag ko na nga sa inyo, lahat ng uri ng ibon, hayop, lumalakad, gumagapang, nakatira sa tubig, ay kayang paamuin ng tao sa pamamagitan ng kanyang dila. Ito ay kasamang hindi mapipigil, puno ng kamandag, nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpuri sa ating Panginoon at Ama. Ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Ang sabi ng ating Apostol Santiago, itong ating dila, wala nakapagpapaamo nito. At ito yung ipinampupuri natin sa Diyos at ito rin yung ipinanlalait natin sa mga tao na ginawa ng Diyos na kalarawan niya. So, sino ang nilalait natin? Walang iba, kundi ang Diyos na rin. Dahil yung taong nilalang ng Diyos na nilalait natin sa pamamagitan ng ating dila, ay yun din ang nilalait natin, ang ating amang Diyos na nasa langit. So, kung meron tayong kapasidad na nakukontrol natin ang ating dila, meron tayong kapahamalaan na maghayag ng salita ng Diyos. At di ba't itinuturo ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga disipulo na kinakailangan, kung wala kayong masasabing maganda, dapat ang sabihin nyo lang, oo o hindi. Yun lang. Hindi na tayo dapat magsalita dahil kung tayo salita ng salita, pumapasok ang isang espiritu na hindi nagtuturo sa atin ng kabutihan, ang espiritu ng sanlibutan. Na kung ano-ano na mga sinasabi natin, ito po ay pananagutan natin sa harapan ng Diyos kapag tayo marap na. Yan sabi po sa Biblia. Ang lahat ng mga nilalabas nating salita na walang mga katuturan, ito po ay magkakaroon ng kaukulang kaparusahan sa ating buhay. Hallelujah. Kaya ingatan po natin, mga kapatid ko,
ng mga nagtuturo, ingatan po natin na ang ating pagsasalita ay kung wala po tayong masasabi, mabuti pang manahimik na lang po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Ako nga po pag minsan ayoko nang merong kinakausap na halimbawa yung mga dati kong kaibigan. Mas gusto ko nag-iisa na lang ako. Okay? Nakatutok ako sa ginagawa ko na binibigay sa akin ng biyaya ng Diyos upang ako'y mabuhay. Kung ano yung mga ginagawa ko. Yun, tinututukan ko na lang yun na matapos ko yun. Pero yung naghahanap ako ng kakwentuhan, hindi ko po ginagawa yun kasi ang pinag-iingatan ko nga po, yung magsalita ako na magsalita na wala namang kabuluhan. Kasi po, ang pagsasalita na walang kabuluhan, ito po ay pananagutan natin sa harapan ng Diyos. Masama po yun. Kung wala pong kabuluhan ang sinasabi natin na hindi ito makapagpapalakas sa pananalig natin sa Diyos, ito po'y pananagutan natin. So ito po sa kahuli-hulihan, sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupuri, panlalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Hindi lumalabas sa isang bukal ang tubig tabang at tubig alat, mga kapatid. Hindi makapamumunga ng ulibo ang puno ng igos o ang igos ang puno ng ubas. Lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang ang bukal ng tubig alat. So ang nais po na mangyari ng ating Apostol Santiago, na kung ang ating dila ay tulad ng isang bumubukal na tubig, hindi po pwedeng dalawa ang bubukal, isang tubig tabang at isang tubig alat. At hindi rin po pwedeng katulad ng isang puno, na kung ito'y puno ng ubas, dapat ubas lang ang maging hindi po ito dapat mamunga ng bungang igos. So ano po bang ibig sabihin nito? So, kung tayo ay sa Diyos lamang na nagsasalita tayo ng mga patungkol sa Diyos, sa kalangitan niya, hindi po dapat tayo magsalita na patungkol po sa sanlibutan. Hindi po dapat natin ito gamitin sa mga makasanlibutan. Ito po ay dapat natin isa-isip natin na tayo bilang isang Kristiyano na ang ating dapat sasalitain ay salitang makalangit na nagbibigay ng kalakasan sa ating mga kapatid o sa mga handang tumanggap ng katotohanan upang ito pong mga taong ito ay makatanggap ng katotohanan. Hallelujah. Ito po ang sinasabi rito sa sulat ni Apostol Santiago. Yung mga nagtuturo po ngayon, siyasatin nyo po ang inyong sarili. Kung kaya nyo na bang pigilin ang inyong dila? Napamumuhay nyo na ba ang inyong sinasabi? Kasi sabi ng Panginoon, hindi lahat ay nakikilala niya. Alam nyo, kung babasahin nyo yung Mateo, madi-discourage kayo kasi itong mga taong nagtuturo ay ang pangalan din ng Panginoong Hesus sa kanilang tinuturo at may mga miracles and wonders na itong nagaganap. Subalit, nang dumating ang paghatol, ang sabi ng Panginoon, kailanman di ko kayo nakikilala. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Doon po sa babang verse, meron pong nilinaw ang Panginoong Kristo. Merong dalawang taong nagtayo ng bahay. Doon po, pinaliwanag niya ang ibig sabihin ng hindi ko kayo nakikilala. Kung tayo po ay nagtuturo at ang ating itinuturo ay kabutihan, sana po ito ay kalakip ng ating pamumuhay. Ganun po, maunawaan po natin ito. Hindi po ito kinakailangan makapagsalita lamang tayo. Masabi lamang natin na magagandang, mabubuting salita rito. So, iiwanan na natin sa kanila. Hindi po, mga kapatid ko, brother and sister, tayo po na nagpapatotoo, dapat gampanan po natin. Ang ating pong gampanin ay tugdin ang ating ipinamumuhay natin ang kabutihan. Hindi man tayo nakikita ng mga taong ito na ating pinagsisira ng salita ng Diyos sa harapan ng Diyos na siya lagi nakakikita sa atin. Tuwirin po natin ang ating buhay sa harapan niya. Yun po ang ibig sabihin dito. Kapag ganun po ang nangyari, na akma ang iyong sinasabi sa iyong buhay, ito'y magkaparehas na ipinamumuhay na natin ang sinasabi natin ng mga kabanalan, kabutihan,
meron na po tayong karapatan na magbahagi ng salita ng Diyos. Subalit, kung hindi natin pinagsisikapan na tayo ay layuan natin ng kasalanan o layuan natin ng pamumuhay ng sanlibutan, nabubuhay pa rin tayo sa sanlibutan, may sinasabi natin na hindi na kailangan ng pera, mayayaman na tao dyan, nag-share ng words of God pero ang yayaman nila. Hindi ba nyo nalalaman, sinasabi rito sa Biblia, na ang tunay na religyoso ay dinadalaw yung mga babaeng balo at ipinamumuhay ang kalooban ng Diyos. Yung mga taong mayayaman, kung talagang religyoso kayo, sumusunod kayo sa Diyos, ang una nyong pagsikapan, dalawin nyo yung mga babaeng balo sapagkat wala nang tumutulong dyan. Tulungan nyo sila. Doon nyo ubusin ang inyong pera sa pagtulong sa mga nangangailangan. 100%, sinasabi ko sa inyo, mga kapatid ko, matatanggap nyo ang ipinapangako ng Diyos. Subalit, kung nagpapakitang tao lamang kayo sa harapan ng kamera at kayo nagtuturo ng salita ng Diyos upang masabing kayo mga mabubuting tao, upang maraming humanga sa inyo, sa harapan ng Diyos, hindi kayo makaliligtas. Tandaan nyo po yan, hindi po kayo makaliligtas. Marami kayong nadaya sa sinasabi nyo. Maraming kayong naloko sa inyong pinapahayag. Subalit, ang sabi ng Diyos sa Lumang Tipan, nakatuon ang Diyos sa mga taong hindi gumagawa ng kabutihan. Nakatuon ang Diyos sa mga matutuwid na tao. Dalawa po yan, sa matuwid, sa hindi gumagawa ng kabutihan. Nakatuon ang Diyos. Ang ibig sabihin nakatuon, sinusubaybayan niya po. Doon po siya nakapokus. Hallelujah. Kanya, huwag po kayong pakampante na kung ang inyong ginagawa ay tama. Pagsaliksik po kayo, ito po magtuturo sa atin ng katotohanan at tama. Hindi po yung nakabasa lang kayo ng Biblia, gagamitin nyo na ito sa inyong buhay para kayo ay makilalang napakabuti yung tao o baka may hangarin kayo na ganon-ganon. Wag po. Pananagutan nyo yan. Tandaan nyo, may dalawa lamang kapupuntahan ng tao pag namatay, impyerno o yung pangako niyang kaharian. Yung mga taong nagpapatotoo dyan, umaharap pa sa camera, patutuhanan natin, wag sa maraming tao. Ako, hindi ako nangangailangan ng maraming subscribers o basta ito na i-deliver ko sa inyo. Sino man makapanonood nito? Kung bibigyan kayo ng kabutihan ng Diyos, hihipuin ang puso nyo upang malaman yung katotohanan. Huwag kayo magpasalamat sa akin, kundi sa santong banal na Espiritu, hinipo ang puso nyo. At kung wala man nakikinig sa akin sa ganitong pagsisharing ko, ulit-ulitin ko sa inyo, merong nakikinig sa akin sapagkat ako'y hindi naglilingkod sa inyong mga tao. Ako lamang po ay nire-release ko itong nalalaman ko na ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Ako po'y naglilingkod sa Diyos. Hindi ko po hinahangad ang inyong mga papuri sa akin na ako'y ganito. Hindi ako ang hinahangad ko po ay yung reward na ipagkakaloob sa akin ng Diyos. Hindi ko hinahangad ang inyong mga papuri. Hallelujah. Marami kasi ngayon, ang hinahangad, nagkakamali po kayo. Ang mga nagtuturo, yung hinahangaan sila, magaling sila magturo. May paamo-amo pa ng mukha, may paiyak-iyak pa para masabing sila yung mabuti. Yan pong mga ganyan, mali po kayo. Hinahangad nyo po yung pagpaparangal na napakaraming tao. Hangarin nyo po ay yung kalooban ng Diyos kung paano po kayo bibigyan ng reward ng Diyos. Hindi po yung reward ng tao ang inyong hangarin. Hallelujah, kung tunay kayong Kristiyano, yan ang sinasabi ko sa inyo. Ako, hindi ko hinahangad yung mga papuri ng mga tao na ikaw, Kuya Dolpo, napakagaling mong, ikaw mabait ka, nagbago ka na. Sinasabi ko lang, maraming salamat. Maraming salamat sa iyong sinasabi sapagkat yan itulong sa akin ng Diyos. Kaya ako nagkakaganito. Maraming salamat po sa inyo. Muling ipapaalala ko po sa inyo na patuloy po tayo na maglingkod sa Diyos. Huwag po tayong manghina. Kung nais nyo po ng Bible study, meron po akong number dyan.
mag-message lang kayo sa akin. Wala pong bayad ang pagsisharing ko ng Words of God sa inyong bahay o sa inyong church para po malaman nyo ang katotohanan na pinakakalob sa akin ng Santong Banal na Espiritu. Wala pong bayad dito. At gayon din po ang pagpapagaling, ang kapayapaan sa inyong tahanan. Maraming salamat po. Ako po si Brother Dolpo na ginagamit po ng Diyos sa kanyang mga salita. Maraming salamat po.